Marami kasi sa atin, sasabihin natin may tiwala tayo sa Diyos. Madaling sabihin sa mga panahon na okay ang lahat. Pag may nakakain ka, pag wala kang problema, pag ayos ang lahat sa buhay mo, madaling sabihin niyang nagtitiwala ako sa Diyos. Pero ang tanong, pag wala ka ng pera, pag wala ka ng makain, kapag lahat ng tao galit na sa'yo, kapag ang tagal-tagal mo nang pinagsusumikapan ng isang bagay, hindi pa rin nagbubunga. Kapag ang tagal-tagal mo nang dinadasal, hindi pa rin sinasagot. Tanong, may tiwala ka ba talaga sa Diyos? Yung iba nga, di ba? Sabi nila, kapag kagipit ka, sa patalim ka na lang kumapit. Pero ang nais ng Panginoon, hindi tayo sa patalim kumapit. Sa Diyos tayo kumapit. At ang tanong, uulitin ko, may tiwala ka ba talaga sa Diyos? O bukang bibig mo lang? Madaling sabihin ng tiwala sa mga panahong okay ka lang. Pero sa mga pagkakataon na hindi okay ang mga sitwasyon sa buhay mo, may tiwala ka pa ba sa Panginoon? Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayanan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay at na tumatanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong paa bilang babala sa kanila. Kaya tumayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon at ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung pong bata kami, hanggang ngayon naman po, nakikita ko meron pa din. Yun ho bang tinuturo sa eskwelahan yung pagbo-Boy Scout? Sa Boy Scout, tuturuan ka na kung paano gumawa ng apoy, buhat sa kahoy. Tuturuan ka ng paano magbukas ng delata. Tuturuan ka ng mga practical na bagay na kailangan mo para makasurvive ka kahit ikaw lang mag-isa. Kasi ang motto ng Boy Scout ay laging handa. Pero sa ebanghelyo ngayon, parang si Jesus hindi nag-Boy Scout. Dahil taliwas dito yung sinasabi niya. Huwag kayong magdala ng kahit na ano. Para bang ang gusto lang niyang mangyari, bahala na kung anong datnan sa daan. So, hindi nakahanda yung mga alagad dahil wala silang dala na kahit na ano. Kung tutusin natin, hindi masyadong praktikal ang mga sinasabi ni Jesus. Hindi papasa sa Boy Scout. Pero minamahal ko mga kapatid, tandaan natin na ang inihahanda ay hindi lang ang mga bagay na praktikal, kundi ang mga bagay na espiritual. At nais ng Panginoon na hindi lang sila maging handa sa mga praktikal na bagay, kundi maging handa sa mga espiritual na bagay. Dahil ang totoo, hindi lang naman kumakalam na sikmura ang magiging problema nila.
Hindi naman nila poproblemahin lang yung wala silang damit o matutuluyan habang ginagawa nila yung kanilang misyon bilang mga alagad. Darating ang pagkakataon na panghihinaan sila ng loob dahil inuusig sila. Darating ang pagkakataon na para bang sa dami ng ginagawa nila, nagpapagaling ng may sakit, nagpapahayag ng mabuting balita, nagpapalayas ng demonyo, pero parang nawawalan ng kahulugan yung kanilang ginagawa. O kaya parang wala namang nagiging bunga yung kanilang pagsusumikap. Nandun yung panganib na masiraan sila ng loob. At doon, nais ni Jesus na maging handa ang kanyang mga alagad sa mga bagay na maaaring sumira sa kanilang kalooban. At ano ang nais ni Jesus na matanim sa mga alagad? Pagtitiwala sa Diyos. Ano nga uli? Marami kasi sa atin, sasabihin natin may tiwala tayo sa Diyos. Madaling sabihin sa mga panahon na okay ang lahat. Pag may nakakain ka, pag wala kang problema, pag ayos ang lahat sa buhay mo, madaling sabihin niyang nagtitiwala ako sa Diyos. Pero ang tanong, pag wala ka ng pera, pag wala ka ng makain, kapag lahat ng tao galit na sa'yo, kapag ang tagal-tagal mo nang pinagsusumikapan ng isang bagay, hindi pa rin nagbubunga. Kapag ang tagal-tagal mo nang dinadasal, hindi pa rin sinasagot. Tanong, may tiwala ka ba talaga sa Diyos? Yung iba nga, di ba? Sabi nila, kapag kagipit ka, sa patalim ka na lang kumapit. Pero ang nais ng Panginoon, hindi tayo sa patalim kumapit. Sa Diyos tayo kumapit. At ang tanong, uulitin ko, may tiwala ka ba talaga sa Diyos? O bukang bibig mo lang? Madaling sabihin ng tiwala sa mga panahong okay ka lang. Madaling sabihin ng tiwala sa mga panahong okay ka lang. Pero sa mga pagkakataon na hindi okay ang mga sitwasyon sa buhay mo, may tiwala ka pa ba sa Panginoon? Nung ako po ay nagsisimula sa seminaryo at nagpapari, okay yan lahat. Ako'y scholar ng kumpanya, suportado ako ng aking pamilya, lalo ng aking mga magulang. Kalagitnaan ng taon, nawala ng trabaho yung daddy ko. Kasamang nawala yung scholarship ko. Nagkabaon-baon sa utang, nagbenta na halos sa mga gamit, nagsangla. Yan ang dinanas ng aming pamilya, halos walang-wala kami. At noon naisip ko, baka hindi naman talaga gusto ng Diyos na magpari ako. Kaya kinausap ko yung aming spiritual director at sabi ko, lalabas na lang ako ng seminaryo dahil baka ang gusto ng Diyos, tumulong ako sa pamilya ko. Ang sabi sa akin ng spiritual director na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan, kapag Diyos ang tumawag, siya ang bahala. At kalaunan, hindi naman nagkaroon ng solusyon kaagad ang mga problema. Pero nagdesisyon ako na manatili sa seminaryo at tingnan kung ano ang ibig sabihin talaga ng magtiwala sa Panginoon. Na kahit hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap, ang importante ay panindigan ko muna yung una ko naging pasya. At kung ano man ang mangyari, ang Panginoon na ang magsasabi kung talaga bang para doon ako o hindi. At sa awa ng Diyos, malauna nagkaroon ako nakakilala ako ng mga tao na pwedeng tumulong sa aking pag-aaral. Naging scholar ako ng isang grupo ng mga Pilipino sa ibang bansa. At hanggang sa matapos ako sa seminaryo, ako'y suportado ng ibang tao kahit hindi ako kayang itaguyod ng mga magulang ko. Totoo, kapag Diyos ang tumawag, siya ang bahala. At kaya siguro ipinaranas sa akin ng Panginoon yon na maging walang-wala para kaya siguro ipinalanas sa akin ng Panginoon na maging walang-wala para maging malinaw sa akin na Diyos ang nagpupuno sa lahat ng pagkukulang. At mailagay ko ang aking sarili sa pagtitiwala sa Kanya.
upang balang araw, pag naging pari, maituro ko sa mga tao at maging saksi ako tungkol sa katotohanan ng pagtitiwala sa Diyos. Uulitin ko ang tanong, masasabi nyo bang nagtitiwala na din talaga kayo sa Diyos? Naranasan nyo na bang magtiwala sa Diyos dahil naranasan nyo na din bang maging walang-wala? Ngayong araw na ito, ginugunita natin si San Vicente de Paul. Siya ay isa sa mga nagmalasakit naman sa mga walang-wala. Sa pamamagitan niya, ang mga taong nagtitiwala sa Diyos, nagkaroon ng kaganapan ang kanilang pag-asa, ang kanilang mga hinahangad, ang kanilang mga pangangailangan. At noong panahon na ang simbahan ay maraming mga iskandalong kinasasangkutan, naisipan niyang gawin ang sistema ng pagtatayo ng seminaryo upang hubugin ang mga nagpapari. Kasi dati, pagka gusto mong magpare, itetrain ka lang ng parish priest mo kung paano magmisa, tuturuan ka lang ng ilang mga bagay. Kaya kung ano lang yung alam ng paring na nagturo sa'yo, yun lang din ang alam mo. Kasi nga walang seminaryo. Kaya naisip niya, para maayos yung mga naging problema ng simbahan dahil sa kakulangan ng kaalaman ng mga pari at kakulangan sa paghubog sa kanila, nagtayo siya ng mga seminaryo. At hindi naging madali para kay San Vicente de Paul na gawin ang lahat ng ito. Nagtiwala siya sa Panginoon, kaya nagtagumpay ang kanyang mga layunin sa buhay. Ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, huwag kayong magdala ng kahit na ano. Hindi niya nais na maging palaboy ang mga alagad. Hindi niya nais na huwag silang maging handa. Kung tutusin, nais nga ng Panginoon, kagaya ng mga Boy Scout, sila'y maging laging handa. Pero ang inihahanda kasi, hindi lang ang mga bagay na praktikal, kundi espiritual. Hindi lang ang mga bagay na makapagpupuno ng sikmura o makapaglalayo sa kanila sa anumang masamang pwedeng mangyari. Pero ang mahalaga, nakahanda din sila kung sakali mang sila'y masiraan ng kalooban sa pamamagitan ng kanilang pagtitiwala sa Panginoon. San Vicente de Paul, ipanalangin mo kami. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.